Ako si Yen, isang oras ang nakalipas. Nalipat ako sa mundong ito kung saan. Ang original lalaki at babae isa, siyam na po siya. Dahil sa mutation ng Y chromosome, naging endangered species ang mga lalaki. At tinatrato sila ng parang national treasure. Gayunman, napakahina ng pisikal na kondisyon ng mga lalaki. Ang average na lifespan ay wala pang 30 taon. Yechen, kung hindi ka naiinis, magpahinga ka sandali sa hita ko. Huwag na, 0 minuto pa lang ako nakatayo, kaya ko pa. Dapat protektahan ng mga lalaki ang kanilang sarili. Huwag basta-basta ibigay ang puso dahil sa matatamis na salita o sa tukso ng pera ng mga babae. Nabuhay ako hanggang ngayon dahil sa disiplina sa sarili. Alam kong magpigil at gamitin ang batas para protektahan ang sarili. Dismiss na. Yechen, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Pakiusap, bigyan mo ako ng konting oras. Alam kong hindi maganda ang kalagayan ng pamilya namin. Pero mahal na mahal kita talaga. Kung sa nakaraang buhay, ang ganitong level na campus goddess. Kung wala kang 3 apartment sa syudad o sa sasakyan, wala kang karapatang maging spare tire. Pero ngayon, ako pa ang nilalapitan. Napansin na mahina ang pisikal na kondisyon ng host. Kapag nakipag-ugnayan ang host sa babaeng may mataas na genetic strength, Tataas ang health value at mabubuhay ng mas matagal. Hindi lang lumalakas ang katawan, nabubuhay ka pang mas matagal. Kaya, kung yung posibilidad ng aktividad na lang, ay ako, si Yechen, ang mag-ako. Yechen, ng high school, 3 taon kitang nagustuhan, hindi. 1,078 na araw. Pwedeng tingnan mo ito at Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap ang kapal na mukha. Paano mo nagawang lukuhin ang lalaki gamit ang matatamis na salita? napahiya mo ang lahat ng babae. Napakaikli ng kabataan ng mga lalaki. Bakit mo iniisip na dapat samahan ka ng kuya sa paghihirap mo? Kuya, huwag mong payagan siya. Wala namang rason para pahirapan ang lalaki kasama ang babae. Tama, napakaganda ng kalagayan ni kuya. Hindi kanya karapat dapat. Sa nakaraang buhay, isa lang akong mahirap. Habang mula sa ilusya hanggang sa ilusya buhay. Kahit sa kalye, walang babaeng tumitingin sa akin. Pero ngayon, may ganitong pagtrato. Kuya, binili ng nanay ko ng cash ang malaking apartment sa syudad. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kikita ako para bumili ng class para sa iyo. Anong class? Ang supercar ang romantiko para sa lalaki. Kuya, piliin mo ako. Papabiliin kita ng Lamborghini ng nanay ko. Lumayo kayong lahat sa akin. Kuya, ang nanay ko ay may mga hotel chain. Mahigit 300 hotel sa buong bansa ay magiging sayo na. Ako na. Ako na. Ako na. Ako na. Nababaliw na lahat. Ganon ba sila kagustong magpakasal? Tumigil na kayo. Paraan. Talagang di nawawalan ng ganda kahit umiiyak. Nakakalunod pa rin sa kagandahan. Yechen, di kita niloloko. Maniwala ka sa akin. Lahat ng pangako ko, tutuparin ko. Kailangan ko lang ng konting panahon. Maraming tao ang nakatingin, huwag ka nang umiyak, sumama ka na sakin. Sige na, huwag ka nang umiyak. Sorry Yechen, di na ako iyak. Huwag kang magalit, okay lang ba? Maniwala ka sa akin, alam kong hindi maganda ang kalagayan ko. Di ko inaasahang maging pangunahing asawa mo. Maging pangalawang asawa mo lang, masaya na ako. Tatawag na ako ng luxury car para sa'yo. Di na ako ulit ng ganitong maliit na pagkakamali. Maniwala ka sa akin. Ang tagal maghintay ng sasakyan, huwag na lang ngayon, huwag na ulitin. Gusto mong magmaneho. Hindi, delikado, baka mahulog ka. Ako na lang ang magmamaneho. Ganap na nagbago ang lipunan sa mundong ito. Ang mga babae ang naging pangunahing puwersa. Ang mga lalaki naman ay naging simbolo ng kahinaan. Bilang lalaking galing sa ika-negatibo 21 siglo, hindi ko hayaang maging mahina ang sarili ko. Yechen, pabilisin ko na. Hawakan mo ako ng mahigpit. Huwag kang mahulog. 3 taon na, sa wakas hinawakan na ako ni Yechen. Sisikapin kong maging mabuti para makaanak kami ng malusog na lalaki. Ding, nakita ang isa 0% health connection ng host at Litzian. Ayos! Ang ganda ng dagdag na to. Naku, ganito kagwapong lalaki. Sumakailang electric para kasama. Yung babae, bakit siya? Bakit siya ang pinili ng crush ko? Naglikas ba siya ng galatsi sa past life niya? May lalaki talagang handang magtiis kasama ang babae. Grabe ang effort ng babae, todo bigay talaga. Hindi tumura, no? Okay lang, basta gusto mo, Yechen. Ang bait mo, huwag kang mag-alala, pag kinasal na tayo. Sisikapin kong magtrabaho, double ang ibabalik ko. Di kita pababayaan, magtatrabaho ako ng maayos. Mamahalin kita, lahat ng gusto mo, ibibili kita. Hinalikan ako ng crush ko. Ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Kita na lang tayo bukas. Ingatan mo ang sarili mo. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Pupunta ako kapag kailangan. Kumain ka ng maayos. Litzian, Litzian. Halata namang gusto mong umakyat kasama si Kuya Yechen. Pero wala kang lakas ng loob. Di ba pwedeng ikaw na lang ang mag-una? Hindi, kakagabi lang niya ako hinalikan. Di na dapat ako humiling pa. Hindi pwedeng isipin ni Kuya Yechen. Na isa akong babae na madaling makuha. Na-detect na kumpleto ng host ang clearing na matrix kasama si Litzian. Dagdag na 70% sa health level. Halos kapatay na ng pisikal na kalagayan ng normal na lalaki sa nakaraang buhay. Kung ipapatuloy ang mga sistema task.
Posibleng lumampas pa sa nakaraang buhay ang pisikal na kalagayan. Teacher Liu, bakit ka nandito? Wala namang klase ngayon. Na-detect, level intensity gen na Liu Xinyi. Pakiusap, makipag-ugnayan agad sa kanya. Xiao Chen, pasensya na sa teacher. Di ako nakapunta nung graduation mo. Sana di mo ako masamain. Ito ang graduation gift ko para sa'yo. Sana magustuhan mo. Blue Star Area Negatibo 51-0. Ultimate Go ng mga hardcore gamers. Top Tier 2. Di ako pinagalitan ni Xiao Chen. At di rin siya nagtampo. Nakangiti siya. Nakangiti siya sa akin. Ang gaan at init sa pakiramdam ng ngiti niya. Teacher Liu, ang mahal naman nito. Nahiya akong tanggapin. Hindi masyado. Tanggapin mo na, Xiao Chen. Basta gusto mo, okay na yan, Xiao Chen. Alam kong ayaw mo sakin, naiinis ka sa pagpapaalala ko, sa pagtuturo ko. Pero responsibilidad ko yun. Kailangan kong panagutan ang pag-aaral mo. Ngayong graduate ka na, at nakapasa sa King B, hindi na kita pakikialaman. Matagal ka na bang naghihintay dito? Bakit di mo ako tinawagan? Baka makaabala. Wala naman akong ginagawa. Okay lang maghintay ng konti. Pasok ka at uminom ng mainit. Baka magkasakit ka sa lamig. Di lang siya dinagalit, parang nag-aalala pa sa akin. Natatakot pa siyang magkasakit ako sa lamig. Dati, kag pumapasok ako dito, kahit masama ang pakiramdam, gumagaan agad. Sana sa mga susunod na araw, nanito pa rin ako sa tabi niya, kahit tutor lang. Pero graduate na siya. Di na niya kailangan ng tutor. Kami ba? Magkakalayo na lang. Pasensya na, Teacher Liu. Upo ka muna, ayusin ko lang to. Hindi pwede. Paano mo mapapaglinis ng basura ang isang lalaki? Ang kamay ng lalaki, hindi para sa gawaing bahay. Magpahinga ka na, ako na ang bahala. Ito. Sige na Teacher Liu, umupo ka at uminom ng tubig. Hindi na kailangan, Xiao Chen. Tutulungan kitang ayusin ang kwarto mo. Kakaiba si Teacher Liu ngayon, talagang kakaiba. Ang ganda ng katawan ni Teacher Liu, may waist pa. Ang ganda talaga. Teacher Liu, bakit ka naglalabas sa gabi? Magpahinga ka na. Okay lang, Xiao Chen, maglaro ka na lang. Hindi kita istorbo. Hindi pa rin, nahiya na ako, gabi na. Talagang hindi mo na kailangang mag-abala. Teacher Liu, anong nangyari? Kapag wala nang gagawin, ibig sabihin, wala na akong dahilan para manatili. Aalis na ako ngayon. Ano pa bang dahilan ang magkakaroon ako para makasama siya? Magkakalayo na lang ba talaga kami? Xiao Chen, pwede bang samahan kita ngayong gabi? Hindi naman siguro yung literal na samahan, ano? Mas baliw pa pala ang mundo kaysa sa alam ko. Xiao Chen, hindi ko hinihingi ang pangalan. Gusto ko lang maging babae mo. Sana bigyan mo lang ako ng anak. Pumayag ka, Xiao Chen, pwede ba? Akala ko, mababa na ang hiningi ni Lexian. Hindi ko inakala, mas mababa pa pala ang gusto ni Teacher Liu. Ang ganda-ganda talaga ng mundo. Hindi mo kailangan ng pangalan, Teacher Liu, sa pagsasabi mo nito. Pwede ko bang sabihin na gusto mo lang akong makuha? Parang gamit lang. Paalala ko lang, wala pa akong 18. Illegal ito. Kahit teacher ako, babae pa rin ako. Nagkamali lang ako, tulad ng ibang babae. Pero ang pagkakamaling ito ay dahil sa pagmamahal. Hindi dahil sa biglaang desisyon. Hindi ibig sabihin nun ang lahat ng ito. Dahil mahal kita, sana maniwala ka. Biro lang yun, huwag kang magalit, halika rito. Umupo ka rito.
Ang lapit nito, kahit naisip ko na ito dati. Pero teacher pa rin ako, nakakahiya. Sa ganitong tukso, kahit matanda mahihirapan. Isa pa lang naman, ano ba, Teacher Liu? Itaas mo ang ulo mo. Huwag na dito, Xiao Chen. Nakabuhat mo ako, Xiao Chen. Ang lakas mo pala. Wala yon, hindi naman mabigat si Teacher Liu. Ang tanga ko talaga, 3 taon akong nagturo. Hindi ko napansin na ganito pala kalakas ang katawan niya. Maligayang Baki, host, nakipag-ugnayan ka ng malalim kay Liu Xingyi. Dagdagan ang kalusugan ng 50%. Nakuha ang gantimpala. Kasanayan sa pagmamaneho sa antas na master. Kasanayan sa panghuling labanan. Ito ba ang pakiramdam ng lakas? Puno ang katawan ko ng bisig ng kalabaw. Teacher, lagi mong sinasabi, ang umaga ang pinakamahalaga sa araw. Ano ang gagawin natin, Teacher Liu? Mahal, ngayon alam mo na, sa kondisyon ko. Masaya na ako na tanggap mo ako. Magpahinga ka para harapin ito. Sige na. Sana makahanap ka ng magandang asawa. Batas ng Dragon Nation, kinabukasan ng graduation ng lalaki. Kailangan pumunta sa marriage center para kumuha ng asawa. Salamat sa pagod. Ginoong Yi, nakolekta na ang iyong gen data. Maghintay ka lang sa notification ng marriage management 520. Mahawa ka na rin bago mo naging sa ng gabi. Huwag maalala. Tiyak at siyentipiko ang sistema. Makakahanap tayo ng pinakamagandang kapareha para sa iyo. Sa ngalan, ang buong marriage center, binabati kita. Ginoong Yi, sa iyong pag-asawa. At sa iyong masayang buhay, sana makaanak ka agad ng malusog na sanggol. Isang anak? Sinong niloloko mo? Gugustuhin ko ang isang dosenang anak. Para sa iba, pasanin ang pag-aasawa at pag-aanak. Pero ako, gantimpala ang makukuha ko. Natatakot ako, baka matakot kayo sa akin. 130% gene strength. Ang proyekto ng pakikipagtulungan sa Stellar Tech, magandang pagkakataon ito. Ang pag-unlad ng pagsubok sa bagong henerasyon ng interaction system. Bakit 2 linggo mas mabagal kaysa sa inaasahan? May bottleneck sa pagsasanay ng data ang core algorithm. Kumukuha kami ng bagong modelo mula sa mga laboratorio ng universidad. Pero kailangan ng dagdag na budget ang cash flow ng grupo ngayon. Mas nakatuon sa pagpapalawak ng merkado, ang budget sa Baka kailangang bawasan. Hindi pwedeng bawasan ang budget kung walang teknolohikal na hadlang. Ang pagpapalawak ng merkado ay parang kastilyong hangin. dapat unahin ng budget ang pagsuporta sa Vice President Tang, ikaw na ang magpapadaloy ng kulong. may aasikasuhin lang ako. Ang importante ng pulong, bakit umalis si President yun? Matagal na akong hindi nakita kay President yun na masayang masaya. Tiyak may napaka-importanteng bagay siyang aasikasuhin. Nakahanap ako ng lalaking wala sa loob ng 100 taon. Hindi ka panipaniwala 30%. Talagang napakagandang lalaki. Kakaunti ang mga lalaking umaabot sa 70%. Lalaking may gene strength na lagpas sa 100%, hindi lang sa Dragon Country. Wala sa buong mundo. Kahit anong halaga ang ibayad. Pakakasalan ko siya. Boss yun, ano po ang ipagagawa ninyo? Ito ang listahan ng aking dote, siguraduhin matapos bago maggabi. At I reserve ang pinakamagandang restaurant sa Jiangxing. Gabi-gabi, kakain ako sa magiging asawa ko. Boss yun, hindi ba ito masyadong marami? Marami. Sa tingin ko kulang pa ito, mga material na bagay lang ito. Wala ito kumpara sa sobrang lakas na gin. Kahit anong halaga ang ibayad, pakakasalan ko siya. Totoo ba ang report na ito? Totoo, 3 beses nang tiningnan ng Detection Department, pareho ang datos. Ilan ang nakakaalam sa report na ito ngayon? Inilunsad na ang espesyal na proteksyon, sa ngayon ang nakakaalam. 5 tao lang, ngunit bago isikir ang impormasyon ni Emarye. Na-match na siya sa isang asawa. Ang batang babae ng pamilya yun pala. Ngayon, ang pamilya yun, pa ang may usok sa libingan ng kanilang ninuno. Noong 300 taon na ang nakalipas, ang mga lalaki ay napakalakas. Matapang at makisig, iyon ang tunay na lalaki. Ang mga lalaki ngayon, kahit ang gen strength ay 70%. Mahina pa rin kaysa sa mga babae. Ito ay kalungkutan ng mga lalaki at ng buong sangkatauhan. 100 taon. Ang lalaking nagdadala ng atavistic genie, sa wakas ay lumitaw muli. Ang pagbabalik ng pagkalalaki ay maaring may pag-asa. Xiao Wang. Inaanunsyo ko na ang kahalagahan ni Emarye ay katumbas ng nuclear weapon. Ikaw mismo ang mag-ayos nito. Tandaan, ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Naiintindihan, Elder Chen, paano natin harapin ang babaeng si Su? Huwag mo nang pakialaman ito. May plano na ako. Hindi pwedeng paboran lang ang batang babae ng Su. May apo rin ako. Si Emarye ay estudyante pa ng King B. Hindi ba't maganda ang pagkakataon? Ang apo ko ay nasa King B rin. Shu, Lolo, may sasabihin ako sa iyo. Pagbutihin mo at gawin mo siyang apo ko. Hindi ko alam kung sino ang mapalad na. Babae ang mamatch sa aming mahal. Talagang may usok sa libingan ng kanyang ninuno. Ate Landlord, hinihintay mo pa rin ako. Tanghalian, kumain ka na sa bahay, lulutuan kita ng masarap. Hindi na, Ate Chu, ihatid mo na lang ako pabalik. Hindi, tingnan mo ang payat mo, parang matatangay na hangin. Dapat kang sumama sa akin sa tanghalian, papakainin kita ng mabuti. Hindi na, Ate Chu, ihatid mo na lang ako pabalik. Hindi. Gusto mo bang kumain ng junk food ulit? Kamakailan hindi ka lumalabas, araw-araw hindi ka rin kumakain ng maayos. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa iyo? Tanghali kailangan mong sumama sa akin.
Bibigyan kita ng masustansyang pagkita ng ate mo. Si Yuyu matagal na tayong hindi nakita. Na-miss mo ba ang kuya mo? Yuyu na miss ko ang kuya. Mabait na bata, buksan mo ang bibig mo, tikman mo ang cherry na binili ng nanay mo. Salamat kuya, ang bait mo kuya. Balita sa aming istasyon, kamakailan ay nangyari ang maaming kaso ng sexual harassment laban sa mga lalaki. Alala ng pulisya sa mga kalakihan na mag-ingat sa paglabas sa gabi. Puta, may ganito pang pangyayari. Kuya. Malaki na ang kuya, maglaro ka na lang mag-isa. Alam ko na, gusto ng kuya ang laruan ng mga matatanda. Tiyak, ganun din ang nanay ko. Kuya, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Maraming laruan ang itinatago ng nanay ko. Nang malaman ko, sinigawan pa ako. Sabi niya laruan iyon ng matatanda, hindi pwedeng hawakan ng bata. Ito ba ang pwedeng kong panoorin, isoli mo na agad. Chiuyu, bakit hindi ka sumusunod sa utos? Bakit mo ginagalaw ang mga gamit ni nanay? Ikaw pa ang nagmamaktol. Chiuyu, mukhang gusto mong masaktan. Ikaw ang nagsabi eh. Ang nakita mo ngayon, hindi mo sasabihin sa iba, di ba? Siyempre naman, hindi ako tsismosa. Ate Chu, lahat tayo may pangangailangan, naintindihan ko. Mahirap din ang buhay mo, bakit kita pagtatawanan, huwag kang mag-isip ng ganoon. Mukhang pamilya na kumakain. May lalaki dito kaya mukhang pamilya. Sana asawa ko siya. Kamusta? Lumabas na ba ang resulta ng pagtutugma? Tingnan natin ng kung sino ang maswerteng babae. Ang ganda pala, mukhang maganda ang asawa. Hindi ko alam kung paano sa personal. Ginoong libre ka ba mamayang gabi? Gusto kitang makita. Ang mga babaeng nakapasok sa matchmaking center ay mga pinakamagagaling sa Dragon Country. Huwag kang mag-alala. Hindi naman masama. Chen, huwag mong madaliin ang pagiging kayo. Obserbahan mo muna. Subukan mo siya. Mayaman siyang babae. Lumaki siyang sagana. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mayroon tayong siyang bises na pagkakataon para maghanap ulit. Hindi mahirap humanap ng mas magandang babae. Isang lalaki na minsan lang sa 100 taon na match ko pa. Kailangan kong panghawakan ng mahigpit ang swerte na ito. Kumusta? Ikinarangal kong makilala ka, magiging asawa ko. Mas gwapo pa sa personal kaysa sa larawan. Mas maganda pa kaysa sa Carrie Sisters na nakang buhay. Ang magandang babae ay malapit na. At asawa ko pa talaga. Kumusta, future wife? Future wife ko pala ay sa level ang gene strength. Kaya pala ang ganda, parang Diyosa na bumaba. Talagang top tier na partner ito. Sakto lang para maging legal wife. Kotse ko yan, tara na. Ano nang gagawin? Kung magka-awkward sila sa date. Parang ang hina naman ng babae. Pero di pa ako nagka-boyfriend eh. Ito ba yung tinatawag na starry roof at mga airline seats? Ang sarap talaga umupo, ang galing ng legal wife. Ganun talaga ang anak ng si, laging first class ang biyahe. Nagdala pa ng bulaklak sa first meeting. Kitang-kita ang effort niya. Sabi sa info, tinanggap na si Iye sa Tsinghua University. Ang galing. Graduate ako ng business at Tsinghua. Pareho pala tayong alumni. Ay naku, maling topic to. Nakakailang talaga. Tadhana talaga. Nag-search ako online. Si Emma yun pala ang C ng Yunshi Group ngayon. Sa loob lang ng 2 taon, tumaas ng tumaas ang kita. Tinawag pa siyang business queen. Ang galing talaga ng babae. Maliit na bagay lang yon, sobra naman si Inhye. Parang mabait siya pag nakapag-asawa ako sa kanya. Siguradong super happy ako. Bakit walang customer sa sikat na restaurant na to? Maaga ba tayo? Hindi, invent ko na ang buong lugar. Tayo lang dalawa ngayong gabi, walang makakaabala. Ang mahal siguro ng rent dito. At kailangan may koneksyon, hindi lang pera. Ang yaman talaga ng legal wife. Ang laki ng ginastos para lang sa dinner. Sulit ba yon? Siyempre sulit, honey. Ang makapartner sa'yo. Pinakamaswerteng pangyayari sa buhay ko. Basta happy ka. Kahit magkano ang gastos, gulang.
Dapat kaya ng isang mabuting asawa. Nabigyan ng magandang buhay ang asawa. Paano siya mamahalin kung hindi? Maniwala ka sa akin. Kaya kong maging mabuting asawa. Lalaki ito na ang gene strength. Ay umaabot sa 130%. Sinong di mag-aagawan? Honey, sa totoo lang. Wala nang makita ko ang match sa marriage, Euro 520. Sa puso ko, ikaw na ang tanging lalaki. Para kayong siyo. Bago ako pumunta dito. Inasikaso ko na ang assistant para ihanda ang dote, mahal. Tanggapin mo lang na walang alinlangan ang dote na ito. Nanotaryo na bilang prenuptial gift, ito ang bank card ko. Mayroong 80 milyon ngayon, mahal. Kunin mo muna. Pagkatapos ng kasal, ang kinikita ko ay identity receiver dito, tulad ng sabi. Kapag lalaki ang namamahala sa bahay, kayamanan ay umaapaw. Ang exclusive garden villa sa Genyo Shenting, nagkakahalaga ng 200 milyon. Mahal, bukas ililipat ko na sa pangalan mo. 20 lang ang yahe mula sa villa na ito papunta sa Iwa at University. Dito tayo pwedeng tumira pagkatapos ng kasal, malapit sa paaralan mo. Isang Rolls Royce Cullinan, isang Mercedes-Benz Class. Mayroon pang Lamborghini Urus, Ferrari LeFerrari. McLaren isa at 3 pang supercar. Bukas ililipat ko rin sa pangalan mo, mahal. Ito lahat ang handog kong bigay kaya, nasisiyahan ka ba? Napaka-generoso ni Miss Yon. Unang beses ko to. Naranasang maglilog ng pera. Hindi, mahal. Huwag kang magkamisit. Alam kong kulang sa katiyakan ang mga lalaki. Ito lang ang pagpapakita ko ng pagmamahal, mahal. Bukas, pwede ba kitang dalhin sa amin? Gusto ko talaga makilala ng pamilya ko. Huwag kang magmadali sa palagay ko kapag magkasama ang dalawa. Mas mabuting maging tapat, pwede kitang pakasalan, pero pagkatapos. Maghahanap pa rin ako ng iba pang asawa, at tanggapin mo ba to? Paulit-ulit, mahal. Kaya pa ba ng katawan mo? Ayokong mapagod ka ng ganoon, ang kalusugan ang pinakamahalaga. 10 o 8 lang, pwede ba? Lampas sa international standard ang physical kong kakayahan kapag mas malaki ang kapangyarihan. Mas mabigat ang responsibilidad kung hindi ako mag-asawa ng marami. Paano may papasa ang dekalidad na lahi? Paano mapapatuloy ang sibilisasyon ng tao? Pagpapatuloy ka sa katauhan, handa ka lang magpapagod ang mahal ko para sa sibilisasyon. Kahit mapagod ang katawan. Ito ba ang puso at pananaw ng tunay na lalaki? Sa asawang ganito, Ano pa ang hihilingin ng isang asawa? 5 biyenan, mas bata pa ang bawat isa. Tingnan ninyo ang ilong, matangos at matayog. Parang galing sa larawan. maganda rin ang dating, maayos ang pagkakaupo. Talagang galing sa mabuting pamilya, di ba? Kanina bumaba ng sasakyan, binuksan pa ang pinto para kay Wiwi. Sino pa ang may ganitong magandang asal ngayon? Bakit hindi mo kami ipinakilala ni At? Mahal, ito ang bunso na si Yun Xianxi. Katabi niya ang pangalawa na si Yun Yanchu. Kumusta, Mr.? Mister, Walang modo, Mr. ang tawag, hindi yan. Ma, mas bata naman talaga siya sa akin eh. Kumusta, kuya? Tawagin mo na lang akong Nyanchu. hindi ba't ang mukhang ito ang pinakasikat sa lunggo? Ang top female star na si Yun Yanchu. Ding, natukoy ang level na gen intensity. Parehong mga hipag ko ay sis level pala. Ano nung nangyari? Mukha ba akong artista? Hindi mukha, ikaw talaga. Kuya, alam mo kung sino ang ate ko, di ba? Zitzi, sige, hindi na ako magsasalita. Kuya, talaga bang 130% ang gen strength mo? Hindi ba't mas mahalaga ka pa sa panda? Siguro nga, 130% na gen strength. Hindi ba't sobrang galing din doon? Yun Xianxi, pwede bang magpakababae ka naman? Nagtatanong lang ako, scientific discussion lang. Xiaoye, halika, samahan mo ako maglaro ng chess. Ipakita ko sa iyo ang secret weapon ko. ang bango. Malinis ngunit hindi malabnaw. Matamis ngunit hindi nakakaumay. Marunong ka sa amoy. Hinanagarwood, 1 kahoy, 5 amoy, malinaw ang pagkakaiba. Ang lumamong material na ito, meron lahat ng 5 amoy. Ito ang pinakamahusay sa lahat. Matalas ang mata mo. 20 taon na itong kasama ko. Madalas, kapag may bisita, ayaw kong gamitin. Ngayong nandito ka, masaya ako. Swerte ko naman. Magsulog ng insenso, uminom ng sa, at may kasamang maganda. Ang kalidad ng buhay ng biyanan ko ay talagang top-notch. Ate, sa tingin mo ba gwapo siya? Kumpara sa mga male celebrities sa T, huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa ng ate mo yan. Ano naman kung asawa ng ate ko? Ilang lang ang top level genus sa buong bansa. Ayaw mo, Ed. Kukunin ko na. Ano nang kukunin mo? Hindi mo nga alam kung anong tsa ang iniinom niya. Pwede akong matuto. Sino bang ipinanganak na marunong magtsa? Hindi mo nga alam ang 3 boils of water. Matuto ka muna magpakulo ng tubig bago ka magsalita. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa susunod, huwag mo nang hawakan yung lata ng dungding ulong. Sige, hindi na ako magsasalita. May paborito ka, Ed? Xianxi, pumunta ka sa kusina at tulungan mo ang ate mo sa paghuhugas ng gulay. Huwag kang makulit dito. May paborito, lahat may paborito. Garlic vermicelli, steamed oyster, stir-fried kidney, pepper salt scallops. Turtle soup, ang daming masasarap na ulam. Ito ang gas station ng mga lalaki. Bagong manugang, unang punta, sa'yo ang pangunahing upuan. Huwag kang tumanggi. Ang pagtanggi ay parang hindi tayo magkakilala. Kapag hindi ka kumain, hindi makakakain ng iba. Yan ang patakaran. Medyo mabigat ang pressure.
Anong pressure? Pamilya tayo dito. Halika, upo na tayo. Para sa bagong manugang. Titingnan ko lang. Maligayang pagdating, bagong manugang. Sana'y magtagal ang pagsasama ninyo, magkaanak agad kayo. Tagay. Ang sarap ng alak. 30 segundo sa malakas na apoy. Napakalambot. Kumain ka ng marami, lalaki. Napakasustansya nito. 5 taon ko itong inalaga ang pagong. 6 na oras kong nilaga. Nasa sabaw ang pinakamasarap na parte. Kumain ka ng gulay para balanced ang nutrition. Xiaoye, ang lalaki ay parang tubig. Pangunahin ang kalusugan. Kumain ka pa. Paanong ang lalaki ay tubig? Ang babae ang tubig. Kalokohan. Panlilinlang lang ng babae, yan sa lalaki. Ang lalaki ay tubig na ubos. Ang babae ay lupa. Lalong sumasagana kapag dinidiligan. Kapag naubos ang tubig, wala ring silbi ang lupa kahit gaano pa kasagana. Paano kung masyadong masagana ang lupa? Maglinang ng mas maaming lupa. I-disperse ang pagdidilig. Sustainable development. Tigilan mo na, pa. Nadudumihan na ang tenga ko. Xiaoye, balak mo bang mag-asawa ng higit pa? Mas mabuti na magkapatid ang maghati sa isang lalaki kaysa ibang babae ang makialam. Huwag ipamigay sa iba ang kayamanan. Ano? Mag-asawa pa? Ano ang sinasabi mo, pa? Lasing ka na. Nakalabas din. Ang lakas talaga ng tatay mo. Hindi ba maganda na gusto ka ng tatay ko? Hindi pa siya nagkaroon ng lalaking ganito niya kaiginagalang. Honey, ang pula ng mukha mo. Mainit ba? Medyo. Malakas ang tama ng alak. Ganoon ba? Sa tingin ko, hindi lang dahil sa alak yan. Sayang, 10 taon pa lang ang bunso namin. Maghihintay pa ng 8 taon. Ano ang sinasabi mo? 5th aunt, nandito pa si Yuyu. Yuyu, magkasama kayong lumaki ng mga kapatid mo. Alam mo naman, malamang hindi lang isa ang pakakasalan ni Cao Chen. Saga ng akin, kung mag-aasawa rin lang siya. Sa patas ang pagkakong bilang nanay, mas mawili yung isa. Ibang babae. Gusto ni Yanshu at Sixi na pakasalan siya. Wala akong tutol, pero kailangang pumayag ang asawa ko. Mabuti naman, marunong kang umintindi, Yuyu. Tandaan na 2nd aunt ang kabutihan mo. Sabi ko na nga ba, maunawain si Yuyu. Ang galing. Sinabi ng 3rd aunt na pwede akong pakasalan ang kuya. Totoo ba? Hindi ba ito panaginip? Aray, totoo pala. Unang patakaran, unahin ang malapit. Dalawin ng madalas ang ate mo. Maghanap ng atensyon. Ang bahay ni At ang pinakamagandang lugar para maglaban. Tutulong ako sa kusina para magmukhang mabait. Pangalawa, magsanay sa chess para magustuhan niya. Talunin siya ng hasto. Kahit di ko alam ang rules, IQ ko ay 140. Kayang-kaya siyang talunin. Pangatlo, ipakita ang ganda para hindi siya makatingin sa iba. Sabi ni Sanma, regalo ng langit ang katawan, kaya dapat ipakita. Kung hindi, sinasayang lang. Pang-apat, magpa-baby, malayo pero malapit. Ano ibig sabihin nito? Pang-5, diretsahan na, kailangan lumaban. Sige lang, laban na. May plano na, simula bukas, ipapatupad na. Araw-araw akong pupunta sa bahay ni ate. Sinabi mismo ni Ermat. Pumayag si At na pakasalan din ako ni Cao Chen. Pero 26 na ako. Gusto kaya ni Yechen ng babaeng tulad ko? 18 pa lang si Tianxi, bata pa. Si Yeye ang unang asawa, may advantage, ako naman. Ano meron ako? Hindi ako pampuno, mananalo ako. Babaguhin ko ang sarili ko. Hindi na ako magiging parang bata sa pag-ibig. Hintayin nyo. Hindi ako matatalo ng kahit sino. Ding, congratulations host. Nakipag-usap ng malalim kayon si Yue. Dagdag 50% to health. Current gen level. Lahat ng attributes 100 at 70. Nakuha ang SSS na reward. Kung ganito pa, magiging pinakamalakas na carbon-based being ako. Di ko alam kung lalampas pa ba sa limit ng katawan. Magiging Super Saiyan. Asawa ko talaga, hindi lang malakas. Sobrang energetic pa. Ito ba ang lalaking kilala ko? Mukhang nag-alala lang ako dati, tulog muna ulit.
Mahal, may dalawang magagandang babae, gustong magpakasal sa akin. Gusto kong pakasalan sila kapag may oras. Seryoso ka? Kapag nag-asawa ko si Yechen, hindi ko tinitignan kung mayaman sila o magkano dote. Ako, basta gusto ko, mahirap bilhin ang gusto ko. Pero karapat-dapat ba sila sa iyo? Ang mahalaga sa relasyon, gusto ninyong dalawa. Pinakasalan kita kasi gusto kita. Mahal, kung gusto mo sila, pakasalan mo na. Wala akong problema, pero wag nang ibigay sa iba. Pakasalan mo na rin sina Nyanshu at Xianxi. Nanay, pakakasalan na ako ni Yechen. Nanay, mag-aasawa na ako. Pakakasalan na ako ni Kuya Yechen. Nabigla ka naman, nanay. Nanay, bakit ang pula ng mukha mo? May lagnat si nanay. 39 ang sinukat kanina. Nanay, pakakasalan na ako ni Kuya Yechen. Nanay, mahiyap kaya kausapin yung ate yun na sinasabi mo. Engkantada, pumayag na siya. Bakit ka natatakot? Pero ang galing niya, baka ako'y apihin niya. Ikaw, bawasan mo panonood ng drama sa palasyo. Talagang gusto akong pakasalan ni Xiao Chen. Nanay. Ano ba yan? Sino ang umapi sa'yo? Nanay, mag-aasawa na ako. Hindi nagsinungaling si Xiao Chen. Talagang gusto niya akong pakasalan. Alam ko na, maasahan talaga si Batang Xiao Chen. 10,000 beses na mas mabuti kaysa sa nakita ng ate mo. Nanay, may ipinaareglo sa akin si ate. Yechen. Mag-asawa tayong magkapatid. Totoo, pumayag si Yechen. Nakakatakot ka naman, nanay. Bibigyan kita ng malaking bahay na panghanda. Dagdagan pa ng 200 milyong cash. Nanay, hindi ka naman pumapayag. Hindi ko hahayaang maliitin ang anak ko. Ililipat ko na ngayon. Bakit 20 voice message ang ipinadala ni Shan? Kuya Yechen. Sabi ng nanay ko, napakaswerte kung mapapangasawa ang pinakamabuting lalaki sa buong mundo. Salamat, Xiao Chen. Hihintayin kita habang buhay. Nagpapasalamat silang lahat sa iyo. Napag-isipan mo na ba kung sino ang unahin mong pakasalan? Hindi pa naman naayos ang schedule. Ikaw naman, ang sarap ng buhay mo. May kibo ba si Nyanshu? Kung malaman ni Nyanshu, siya ang pinaka-aaligid. Akala ko ba kalmado siya? Bukas, magiging masaya ang paliparan ng Kyoto. Ano ibig sabihin? Sa Light Awards, bago lamang sa sulat na brand dinner. Punong-puno ang 3 araw na schedule na inihanda ko para sa'yo. Kanselahin lahat. Hong, ano? Kailangan kong bumalik sa Kyoto bukas. Nyanshu, gaano kahalaga ang 3 araw na ito? Sa Light Awards, February ka bida sa bagong pelikula ni Dai Fushigi. Iyon ay biyayang pagkakataon para makamit ang Best Actress. Alam ko pero hindi ko na kailangan ang mga iyon ngayon. Ano? Mag-aasawa ka na. Hong, tanggapin mo na lang ang premyo para sa akin. Naghihintay ang asawa ko. Mas mahalaga ang asawa ko kaysa sa anumang tropyo. Tinawag pa niyang asawa. Asawa, pupunta ako sa opisina. Magpakabait ka sa bahay ngayong araw. May dadalhin akong masarap mamayang gabi. Mahal, ang umaga ang simula ng araw. Para sa kalusugan. Sa tingin ko dapat tayong magsanay ng ehersisyo sa umaga. Gawin ko alas 2 ng madaling araw. Alam mo yung pinagkakilala ng asawa. Hanggang ngayon parang nabubulok ang katawan ko. Hindi ko alam sa mundo. Paano na ko sa asawa? Mabuti asawa. Huwag na tayong mag-ehersisyo ngayon. Mahal, hindi ka sumusunod. Asawa, may mahalagang bagay talaga ako ngayon. Kailangan kong pumunta sa opisina. Mamayang gabi na tayo mag-ehersisyo. Sige, huwag na maulit. Maaga kang umuwi. Alam na, asawa. Ang bait mo.
Hindi ako pupunta sa opisina ngayon. Kailangan kong hanapin siya ngayon para maglaro. Hanapin ang iyong maliit na biyenan. Nanay, nakakabagot mag-isa sa bahay ang biyenan. Natatakot ka bang mabagot siya? O ikaw ang nababagot? Erho. Biyenan. Nakita mo ako, sorpresa ba? Sindak. Ayaw ko. May dala akong napakalaking regalo para sa iyo. Sa loob nito, may 200 milyong deposito. Mayroon pa akong isang villa sa pangalan ko. Kung wala kang gagawin ngayon, pumunta tayo para magpalipat ng pangalan. Sixi, itago muna ito. Hindi naman kailangang magmadali. Ikaw, hindi mo ba ako gusto? Ayaw mong pakasalan ako? O masyadong maliit ang dote? Maaari kong dagdagan. Alam kong medyo tanga ako, ngunit ibibigay ko ang lahat na meron ako. Nang malaman kong may pagkakataon akong pakasalan ka, talagang masaya ako. Masayang masaya. Nang gabing iyon, nagising ako ng ilang beses dahil sa ngiti. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pakiusap, huwag mo akong iwan, okay? Huwag kang umiyak, ang babae. Sino ang nagsabing ayaw kitang pakasalan? Kaya papayag ka. 200 milyon sa cash, villa sa Kyoto. Ito ay yaman na hindi makakamit ng isang ordinaryong tao kahit 10 buhay ang paghirapan. Ngunit sa tingin mo ba ako ay isang lalaking pera lang ang habol na nanakaw sa pangalan? Hindi ko yon naisip kailanman. Ako, si Yechen, kapag nagpapakasal, hindi tumitingin kung may pera. Tumitingin lang kung tama ang tao. Hindi pa ako nakita ng lalaking tulad mo. Itinago ka ng maayos ng ate mo. Ngayon, hindi ba't nahatak ka na niya? Wala akong pakialam sa anumang patakaran. Basta pakakasalan mo ako, huwag kang magsisi. Maggabit ng kuko, kung manloloko ka, aso ka. Ang galing ng katawan ng biyenan, buong araw akong sinamahan maglibot. Di man lang nakita na pagod siya, talagang top tier man. So, ano ang susunod? Mag-mall tayo't manood ng scene. Pinaalam mo lang o nagpapaalam ka? Siyempre, pinaalam lang. Tingnan mo, may lalaki. Naku, paano may ganito kataas at gwapong lalaki? Kumakain din ba ng ice cream ang mga lalaki? Di ko alam eh, pero gusto ko, ako nang kainin niya. Ano ang kinitingnan nyo? Di pa kayo nakakita ng lalaki? Pag tumitig sa lalaki ng 20 segundo sa public, harassment yan. Ayusin nyo mga bibig nyo. Kung hindi, siguradong ipapapulis ko kayo. Ay, may angas tong munting to ah. Di mo ako mainis, no? Ano ka ba? Ano nang sinasabi mong kalokohan? Mas masarap yung sayo. Gusto kitang bilhan ng damit. Sobra na damit ko. Kung yung suot sa katawan, yung gamit sa kamay, yung sasakyan paglabas. Wala man lang akong nabili. Mabibiro ako. Tanga ah. CJ, Billy. Tara. Kuya, sino yon? Yung ate mo. Kuya, gusto kitang ilibre. Et, ako too. Tiansi, nasan si kuya mo? Kasama niya ako ngayon, sakin siya ngayong araw. Huwag ka nang maging third wheel, day. Sino ang third wheel? Pinakasalan niya rin ako. May first come, first served. Ngayon, kasama ko si kuya, pila ka muna. Yun, basahin mo. Sinasayang ko lang pala pagmamahal ko sa'yo. Ate, ang bait-bait mo naman. First time ko to mag-date. Huwag mo na kaming istorbohin, please. Hay, wala akong magawa sa'yo. Salamat, Et. Mahal ka namin. Ayos. Ang bakla naman ng bida, pang military role pa naman. Hinaan mo, sikat yan, may fan sa abroad. Kahit na, mas gwapo pa rin si kuya.
Kung di naman maganda, uwi na lang tayo. Kung talagang boring sa'yo, umalis na tayo. Di nga maganda yung pelikula. Pero ang ganda-ganda mo. Tangang bata. Ayaw mo ba sa akin? Anong iniisip mo? Maraming tao dito, manood na lang tayo ng pelikula. Edko, sagutin mo na. Hoy mahal, may importanteng kliyente ako ngayon. Baka hindi ako uwi ng gabi. Okay lang, huwag kang mag-alala. Mahal, magpahinga ka na rin ng maaga. Hindi uwi ang ate mo ngayong gabi. Sa villa, ikaw na lang mag-isa, di ba? Mag-isa ka. Natatakot ka ba? Ang luwag, mas malawak pa kaysa sa video. Magsinelas ka, baka magkasakit ka. Dito na rin ako titira sa hinaharap. Saan ako matutulog? Sa kwarto ng ate mo o sa akin. At ko yun. Mahal, delikado sa gabi. Umuwi ka ng maaga at matulog ka ng maaga. Huwag kang mag-alala mahal, kasama ko siksiksi. Sa sahig na lang ako matutulog. Prinsesa Isabela, pagod ka na sa biyahe. Malamang pagod ka na, mag-hot spring tayo para mag-relax. At yun, ang kinis ng balat mo, parang may tubig. Hindi naman ganoon kakinis ang balat ko dati. Asawa ko ang dahilan, lahat ay dahil sa kanya. Nakakamangha, di ba? At yun, ikinasal ka na. Kung hindi ka uwi ngayong gabi, hindi ba magagalit ang asawa mo? Sa likod ng isang matagumpay na babae, may mabuting asawa. Napakagaling ng asawa ko, ipakikilala kita sa kanya kapag may pagkakataon. Napakalaking karangalan yun.